mga halamang swerte kapag namulaklak sa 2024. Ano kaya yan? Ito po yung kanilang guidance, pinakagabay na halaman. At sa pagbibigay po kasi ng atin na minsan nahihirapan silang bumuhay ng halamang ito, Kasi po minsan, yun rin po yung reason kung bakit namumulaklak yung ating. Hello everyone! This is Sir Misinaw, ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Pero bago yan, gusto ko kayong batiin ng manigong bagong taon. At syempre, bagong taon, bagong pag-asa, at syempre, bagong buhay, Iwanan na po natin yung mga stress and negativity sa mga nakaraang taon at harapin natin ang bagong taon ng may ngiti sa labi at positibong outlook sa buhay. So ngayon po, ano pag-uusapan natin? Meron akong mga halaman na sa akin, sa tingin ko, madalang sila mamulaklak, Pero ito rin yung mga halaman na kapag napabulaklak mo, talagang pinaniniwala ang may kaakibat na swerte o may dalang magandang mangyayari kapag halimbawang sumulpot na o nag-bloom na yung mga flowers nila, At ngayon nga po dito sa aking garden, ang dami kong mga halamang namumulaklak, Pero sabi ko nga, yung iba dito sa halaman na to, normal lang sa iba, Kasi depende yan sa lokasyon. Normal sa kanila na mamulaklak agad yung mga halaman at gumanda dahil nga po maganda yung klima, Pero dito sa lowland po kasi medyo itong mga halamang ito ay napakahirap talaga makitaan ng bulaklak, Pwedeng kailangan maging matured muna. Pwede naman na dapat maging yung kanyang roots talagang kumakawala na doon sa pat, at mapo-force yung halaman na magkaroon ng bulaklak. Yun yung mga reason ng pamumulaklak, Pero ang dami pong naniniwala at nagpapatunay na kapag napabulaklak nila yung mga halamang ganito, talaga na mga nagkakaroon sila ng magandang kapalaran, mayroon dumadating sa kanila na swerte na hindi inaasahan, Yan yung pag-uusapan natin, ano kayang mga halaman yan ngayong 2024 ang magbibigay sa inyo ng swerte kapag namulaklak. Malalaman na sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, mga halamang swerte kapag namulaklak sa 2024. Ano kaya yung nasa listahan natin, Iikot po tayo sa ating garden, pakita ko sa inyo yung mga itsura at tingnan nyo po, baka meron kayo ng halaman na to, tapos pansinin nyo kung namulaklak na sila, At makikita nyo na po yan, tara samahan nyo ako. Una sa ating listahan ay ito pong oxalis, yung butterfly, oxalis, yun yung mga tawag dyan, shamrock. Ito yung fake shamrock, na tinatawag, dahil ito po merong tatlong leaves, yung clover, na tinatawag. Pero kapag apat daw po yan, swerte. Doon yun sa shamrock na tinatawag, Pero this one, yung oxalis kasi, yan, meron siyang sinisimbolo, na maganda. According nga po dun sa mga naniniwala kay St. Patrick, ito po yung kanilang guidance, pinakagabay na halaman sa pagtuturo po ng salita ng Diyos. Ginamit po yan ni St. Patrick yung halaman na yan, yung shamrock. So yan din po ay inuugnay dito sa halamang oxalis, Narito po yung bulaklak nung ating butterfly oxalis. So tingnan nyo po, napakaganyan. Maliit lang siya pero ang ganda nung kanyang itsura, Ang kanya pong kulay ay white pero may halo pong parang purple, pink, Tapos extended po siya dun sa kanyang mga stem na animoy tutubuan din ng dahon, kasi po yung mga stem na humahabang ganyan, makita nyo po dahon yung tumutubo dyan, pero this one po magkakaroon ng ganito, tapos eventually bubuka siya, Meron siyang yellow na pinaka center, sa kanyang flowers. Tapos merong may halong green,
Napakaganda po niyan, and may mga paniniwala na ang pamulaklak ng oxalis ay isang maswerteng phenomenon, ano. At kapag namulaklak po yan, merong magandang mangyayari sa inyong buhay, ano. Kaya po sinasabi na kapag nag-alaga ka nito at nag-bloom sa di inaasahang pagkakataon, ay meron ding magandang mangyayari na hindi mo inaasahan. So yan po yung una nating halaman, baka meron po kayo nito, no. Ito po madali namang alagaan ng mga oxalis, kaya lang may times po na kapag halimbawang sobra silang bilad sa araw, sila natutusta, no, or nasusunog. Kailangan po ito is bright lang na area, no, huwag syadong magtampak. May times din po na naglulusaw kapag overwater, kaya po importante lang po na yan, diligan lang sila kapag halimbawang yung tuyo na yung lupa, ano, bigyan sila ng interval na maganda. At the same time, alagaan lang po sa pagka-moist, no, yung lupa niya, kasi gusto rin po nito yung magandang humidity, no, para mag-survive itong inyong mga oxalis butterfly. Sa pangalawa naman nating halaman ay ang bulaklak po ng Japanese bamboo o yung Dracena circulosa, no. Alam naman natin na ang Japanese bamboo ay maraming benepisyo, no. Naglilinis ng hangin, nasisimbolize po nito yung paglilinis din ng ating kapaligiran from negative energy. So ganito po yung nagiging style niyan. Sinasabi nga po na maswerte ito sa bagong taon dahil yung kanyang pinakabulaklak ay hugis fireworks, ano. Kapag halimbawa pong sumabog yung mga fireworks sa langit, makikita nyo po na may mga ganyan, no? Ganyan yung itsura niya, parang mabibilog, no? At yung kanyang bilog po na bulaklak, yung korte, parang infinity po, ano. Kaya napakaganda rin po nung simbolismo ng bulaklak ng mga Japanese bamboo. So ito pong Japanese bamboo, isa rin po sa mga halaman na matagal na nating inaalagaan at talagang common lang na makikita sa garden, ano, dahil sa madali po itong alagaan at tumatagal yung buhay. Kaya naman po kahit po dun sa mga busy na tao, pwede po siya, no. Actually ito nga po minsan tumatagal ng almost decade, 20 years, at madaling patubuin, ano, through cuttings. Pwede kayong magpatubo nito, and kapag nag-mature na yung halaman ninyo, maaari kayong makakita dyan ng flowers, ano. So isa po ito sa mga halaman na kapag namulaklak po ay maituturing na maswerte, no. Sa pangatlo naman nating halaman, ito pong jade plant, ano. Ang mga jade plant po talagang binibida sa atin na minsan nahihirapan silang bumuhay ng halamang ito, no. Dalas po sa lowland, yan, hindi po nakakabuhay yung mga iba ng mga jade plant at hirap na hirap sila. Madalas silang makapatay dahil po minsan po nagsisimula po sa pinaka stem nila, nagkakaroon po ng root rot, ano. Importante pong malaman na dapat kailangan wag maistakan ng tubig, no, or wag manatili yung tubig dun sa inyong mga potting mix para po iwas po tayo sa pag root rot, ano. At make sure din po na tagos yung hangin sa plants nyo, no, para in any case po na hindi matuyo ng araw yung lupa, yung hangin po yung magtutuyo, ano. Kung meron kayong fan or kahit anong source ng hangin na pwede nyo gamitin sa inyong mga jade plant, gamitin nyo po, ano, para po iwas po tayo sa pagka root rot or sa pagka stem rot, no. Kapag halimbawa pong laging tuyo yung ating jade, ay mapapanatili nyo po silang buhay. Diligan lamang ang inyong jade ng tamang-tama at sapat, ano. Kapag tuyo na ang lupa, tsaka po tayo magdilig. Magaganda yung mga dahon ng jade dahil bilog-bilog po sila, at yan po ay sumisimbolo ng wealth, no. At sinasabi nga na ito napakadalang, no, sa lowland na mapabulaklak, ano. Yun ngang pagbuhay
ay napakahirap sa iba, lalo pa kaya kung halimbawang papubulaklakin sila, no? Kaya kung halimbawa pong mamulaklak ang inyong mga jade plant, isa po itong senyales na mayroong magandang mangyayari at suswertihin kayo sa mga susunod na araw. Sa pang-apat nating halaman ay ang bulaklak ng alo, no? Ang halamang alo ay talaga namang maraming nagkakagusto sa kadahilanan pong may magandang benepisyong taglay, ano? Bukod sa nililinis ang hangin, talaga naman pong napakaganda sa kalusugan, ano? Dahil po itong mga alo ay mayroong kakayahan, no, na gawing positibo yung paligid nyo dahil sa kanyang simbolismo, no. Nag-a-attract ng positive energy at the same time nagtataboy ng kamalasan. Ganito po ang bulaklak ng mga alo, no. Kung makikita nyo, para siyang bell, no. At yan, sinasabing ito ay fairy bell, no, na maituturing yung mga bulaklak dahil po dun sa kanyang hugis, ano. Parang kampana. Ang mga bell po ay sumisimbolo o hudyat, ano, sa ating buhay na dapat po ay maging masikap, masinop, masipag sa mga darating na araw, ano. Ito rin po ay isang reminders na dapat po maging maganda po yung lahat ng ating ginagawa dahil ang paggawa ng tama ay mayroong magandang karma sa buhay. Sa panglima naman nating halaman, ito pong Forever Rich, no. Napakaganda po ng Forever Rich. Isang indoor plants din na maituturing, ano, dahil pwede po nito. It can stand a low light conditions, ano. Kung halimbawang meron kayo nito, pwede nyo ipasok sa bintana nyo, pero make sure lang din po na merong natatanggap na enough na sunlight, ano, para po magbulaklak siya. Kasi po minsan, yun rin po yung reason kung bakit namumulaklak yung ating mga halaman, dahil din po dun sa mga bagay na binibigay natin sa kanila, tulad po ng proper nutrients and proper care, no, para po mamulaklak sila. So ito po yung bulaklak ng Forever Rich, ano. Kung makikita nyo po, ang ganda ng kanyang kulay, ano, parang yellowish and whitish, no. Purity and the same time wealth yung kanyang sinisimbolismo. And yung mga dako niya po na upwards yung tayo, yan po yung growth, ano. And yung mga bilog-bilog naman po ay sumisimbolo rin po ng kayamanan, ano. At yung mga spot sa kanyang mga dahon. Ito pong Forever Rich, napakadali lang padamihin, ano. Minsan po nakakabuo sila ng mga parang bulb, no, sa ilalim, o parang sibuyas na pwede nyo pong paghiwalay-hiwalayan, ano. At sabi nga po, dahil dun sa pagdami ng mga Forever Rich sa pamamagitan po ng mga bulb, ay sumisimbolo din po yan ng pagdami ng kaperahan. Kaya po, ito pong mga Forever Rich, sa pangalan pa lang, no, Forever Rich, no, ay pinaniniwala ang maswerteng halaman, and lalo pa kung ito ay mamumulaklak. At sa panghuling-huli naman po ay ang bulaklak ng mga cactus. Actually, ang mga cactus minsan napapagkamalang malas, ano, dahil po matitinik. Pero alam nyo po ba na ang cactus ay talagang maganda yung simbolismo dahil protections po yung sinisimbolize niya, no. Yung kanyang mga tinikyan po yung nag-ward off o nagtataboy dun sa mga bad energy, no, at bad elements sa inyong mga bahay. Kaya po sinasabi nga na yung mga cactus, dahil dun sa kanyang round na shape, ay pera din po, no, yung simbolismo niya. Maganda po ang mga cactus kasi napaka low maintenance na halaman, ano. At kahit hindi sila diligan, nag-store po kasi sila ng tubig sa kanilang mga katawan. May iba't ibang forma rin po, pero mas maganda po at mas maswerte yung mga bilog-bilog na cactus, ano. Kapag namulaklak po yung mga cactus, talaga namang ang ganda po ng simbolismo niya, no, dahil po ito po ay isa ring reason para makapagpadami ang halaman. Dahil po kapag nag-pollinate po kayo ng mga bulaklak niya, makakabuo po kayo ng mga seed pod, no.
At yung mga seed pod naman na yun yung continuous na magiging bagong halaman kapag itinanim nyo po yung buto, no? So, yan po, napakaganda rin po. At surprisingly, minsan hindi natin na-appreciate yung mga itsura ng halaman, no? Pero once na sila po yung nag-bloom, talagang masasabi niyong napakasaya sa puso. And yan nga po yung isang reason kung bakit nagiging swerte, no? Dahil dun sa ating positive thinking na kapag halimbawang napalago natin yung halaman, at the same time napabulaklak natin sila sa ilalim ng ating pangangalaga, maswerte po, no? Kaya naman po yung joy na nailalabas natin at nararamdaman natin, yung po yung pumapawi ng mga lungkot at yung mga masamang pangyayari, no? At dahil po dyan, katumbas po nyan, maganda rin po yung magiging outcome, ano, sa ating buhay. Kaya po, ito pong mga cactus, kapag namulaklak din, ay maituturing na mga maswerte, no? Yung pamumulaklak nila. Kaya po, kung halimbawa meron kayong mga cactus, alagaan nyo po sila and intayin nyo po yung day na mag-bloom sila para po makita nyo yung kagandahan nila. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video at nalaman nyo na po yung 6 na maswerteng halaman, ano, kapag namulaklak, ano. At sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman sa simbolismo, pero plus factor din po, no, yung pamumulaklak nila talaga namang nakaka-add po ng ganda at nababrighten up yung ating buhay, ano, sa mga halaman na yan. Bukod sa napakadaming benepisyo, talaga namang nakakatulong sa atin na mapagaan yung mga mabibigat na nararamdaman natin, ano. Kaya nagiging stress-free tayo, no, at nalilibang tayo sa ating mga ginagawa. Yung ating paghahalaman at pagmamahal sa halaman talaga namang worth it, no, para sa taong ito at sa mga susunod pang taon. So ayan po, ano, paalala lang, ito yung mga gabay lamang na maaaring yung paniwalaan o maaaring hindi din naman, ano. Sabi ko nga sa inyo, win-win situations pa rin yung pag-aalaga ng halaman dahil hindi lang po sa swerte, kundi po dun sa mga maitutulot nilang mabuti sa atin. At the end of the day, nasa atin pa rin pong mga kamay yung ating kapalaran, ano. Kung tayo'y tatamad-tamad at hindi kikilos, wala rin pong mangyayari kahit napakarami nating pampaswerte sa buhay, ano. Manalangin po sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang ating kasipagan at pagpupursige ang magdadala sa atin para marating natin yung ating mga pinapangarap at ninanais sa buhay. Salamat ng marami sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaco or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaco, nagsasabi sa inyo ng Happy New Year and Happy Planting! Bye-bye!